Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Pilipinas. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, in punto alas 8 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasukata sa inyong aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari on! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Biyernes, Hulyo 18, tuig 2025. Ako ang inyong tagbalita, Junel Baclay. Gagaron sa aton balantayan kag mainit nga mga pangulong dinalan. Mga lokal nga panguluhan sa probinsya sa Iloilo nag-anunsyo sang suspension of classes subong adlaw. 421 ka pamilya sa Negros Occidental nag-evacuate kasunod sa nangin epekto sang habagat. DSWD Field Office 6 nagapabilin nga naka-high alert sa tunga sang epekto sang habagat sa rehiyon. Ahensya nagpalabot sang assistance sa mga apektado nga pamilya. OCD Western Visayas nag-preposition sa mga relief items bilang pagpanghanda sa mga epekto sang habagat. Antique Emergency Operation Center ginpasaka sa red alert status. PRO6 Chief General Ligan ginpangunahan ang kick-off ceremony sang 30th Police Community Relations Month celebration. Kag-apat ka truck na naglapas ang quarry regulation sa Antique gindako. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:02 sa aga kagkaron sa detalye sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nag-anunsyo sang suspension sang klase ang pulo ka lokal nga pangaluhan sa probinsya sang Iloilo. Ang mga LGU nag-anunsyo nga may suspension sang klase sa tanan nga level sa Banwa sang Uton, San Joaquin, Gimbal, Dumangas, Pabia, Limujan, Bingawan. May suspension man sang klase sa Lambunaw, Liganes, kag Miag-Aw, alin preschool to senior high school. Manumduman nga nagsuspende man sang klase ang mga munisipyo sang Alimujan kag Dumangas kasunod sang ginalauman nga pagbaskog sang ulan. Sa pinakaulihi nga datos sa Department of Education, lakip sa mga nagdugang sa listahan sa mga nagsuspende sang klase nga banwa among Banwa sang Uton, San Joaquin, Gimbal, Lambunaw, Dumangas, Pabia, Liganes, Bingawan, Miag-Aw, Tigbawan, Leon, Haniway, Kalinog, Nulusena, San Enrique, Dueñas, Sara, Ahoy, Banate, San Miguel, Bartac Nuevo, kag Dumangas. Radyo Pilipinas News. Sa bayan sang Negros Occidental, yara sa 27 ka local government unit sa Negros sa nagsuspende man sang face-to-face classes kasunod sang epekto sang habagat naging pabaskog ni Bagyong Krising. Ini ginalakipan sang Bacolod City, Bago City, Binalbagan, Calatrava, Candoni, Kawayan, Don Salvador, Benedicto, Ibi Magalona, Himamaylan City, Hinigaran, Iloilo, Ocon Ilog, Isabela, Cabangcalan City, La Carlota City, La Castellana, Moises Padilla, Pontevedra, San Enrique, Silay City, Sipalay, Talisay City, kag Victoria City. Lagi man sa mga na-record ang pagbaha amo ang Hinubaan, Kawayan, Cabangcalan City, Himamaylan City, Binalbagan, Ilog, kag Moises Padilla. Padayon na ginatipon sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang dugang nga mga datos angot sa mga pagbaha nga na-record sa probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, naglabot sa 421 ka pamilya o kon 1,365
69 ka mga individual halin sa anom ka banwa sa syudad sa Negros Occidental ang nag-evacuate bangod sa nanging epekto sa habagat. Inyang sandig sa labing ulihi nga report sa Office of the Civil Defense Negros Island Region. Sa datos ng OCD-NIR, ara sa 131 ka pamilya ang gin-evacuate sa Binalbagan, 36 sa Kawayan, Siyam sa Hinubaan, 97 sa Kabangkalan City, 32 sa Moises Padilla, kag 116 sa Sipalay City. Padayon naman ang koordinasyon sa mga ehensya sa mga lokal nga panguluhan bangod nagapadayon pa ang pag-ulan sa Negros. Liwat naman nga nagpanugyan ang OCD-NIR sa publiko nga magpabilin nga alerto kag preparado kag padayon nga maghalong sa posibleng mga epekto sang habagat. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Apat ka mga balay sa Barangay Abiera sa Banwa San Sebastian sa Antique natabunan sang duta bangod sa nagluntad nga landslide kahapon kasunod sa mabasgog nga pag-ulan sa lugar. Suno kay Mr. Ernesto Galido, head sang MDRRMO Sebastian Antique. 3 ka balay ang partially damaged, samtang isa naman ang totally damaged bangod sang insidente. Wala naman sang casualty sa natabo. Sa piyak nga bahin, padayon nga ginapangita sang mga otoridad ang duha ka lalaki nga missing sa Banwa San Sebastian sa probinsya sang Antique. Suno sa Sebastian MDRRMO ang duha na anod sang tubig sa nagtaas ang level sang suba sa Barangay Bakalan bangod sang pag-ulan-ulan sa lugar. Sa inisyal nga impormasyon sang MDRRMO, nakainom ang duha ka missing individual. Ginpahayag sang MDRRMO chief nga natabo ang insidente alas 3 sang kaagahon kahapon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pangabalita, nagapabilin nga high alert ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa tunga sang madamol nga pag-ulan kag flash floods nga gindala sang southwest monsoon o habagat kag tropical depression Krising. Sandig sa pinakauli nga datos ang Disaster Response Operation Management Information and Communication sang DSWD naglabot sa masobra 15,000 ka pamilya o kung masobra 68 ka individual na ang apektado sa pag-ulan kag pagbaha sa bahin sa mga naapektuhan ng mga lugar ang mga syudad sa Iloilo, Leganes, Ahoy, San Dionisio, Sibalom, Tobias Pornir, Lawaan, Kulasi, San Jose, Antique, Cuartero sa Capiz kag Maayon, Bacolod City, Talisay City, Hinubaan, Kabangkalan, kag Kawayan, Negros Occidental. Kabayan sang relief efforts, ang regional office naghatag sang masobra 55,000 pesos nga bilis ang family food packs sa Banwa sang Leganes kag masobra 9,000 naman sa Ahoy, Iloilo. Sa Negros Occidental naghatag sang 1.8 million pesos nga balor sang food packs ang DSWD sa Bacolod City kag 1.6 million pesos naman nga balor sang food packs sa Talisay City. Bilang pagpanghanda sang DSWD, mayara sing 157 million nga balor sang stockpile kag available resources para sa magakinahanglan nga LGU. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naka-preposition na ang relief items sa Office of the Civil Defense Western Visayas sa nanuay tuway nga area sa reyon bilang pagpanghanda sa posible epekto sang southwest monsoon o kun habagat. Suno kay OCD6 Regional Information Officer Tina Ilostre Mayor, lakip sa mga ginahanda nga mga items sa family packs, hygiene kits, sleeping kits, kag shelter repair kit. Dugang pa ni Ilostre Mayor ang mga relief items na naka-standby sa mga warehouses sa ahensya kag pila ka campus ang Philippine Army sa Western Visayas kag nakahanda na nga ipanagtag sa mga LGU. Padayon naman ginabantayan sa OCD6 ang sitwasyon sa nanuway-tuway nga lugar sa reyon sa pagbaha kag landslide nga posible magluntad bangod sang malawig kag madamol pa ang pag-ulan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DRRMO Iloilo naka-alerto sa pagmonitor sang dalagko nga mga river system sa probinsya kasunod sang heavy rainfall sang pag-asa sa rehiyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Padayon nga ginapa-alerto sa Provincial Disaster Reduction Management Office sa mga pumuluyo malapit sa Manabo nga lugar sa pagpangandam sa baha. Subong ginpabaskog sa bagyong Krising ang habagat. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay PDRRMO Chief Retired Colonel Cornelio Salinas, ginpahayag sini nga wala pa sang na-record ng evacuees sa probinsya sa tiyak sa mabaskog na pag-ulan. Lakip sa ugot ang ginabantayan ang dalako ang mga suba sa probinsya kasubong sang Halao River, Tigom River, kag Ulian River na may posibilidad nga mag-overflow pa ng magsigi ang pag-ulan. Ginpanugyan man sini sa publiko nga mag-monitor sa mga ginapagawa nga weather bulletin sa pag-asa agon magkapanginlaman gidayon. Target sa PDRRMO ang zero casualty. Kaya kinahanglan gid ang kooperasyon sa pamuluyo at tanan nga sektor sa pagsunod sa mga advisories labi na sa tagsa ka mga banwa. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas,
Radyo Radyo Pilipinas. Antique Emergency Operations Center ipasaka sa red alert status suno sa PDRRMO. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Turuchante. Ipasaka sugod Huwebes ang hapon July 17 sa red alert ang status ng PDRRMC Emergency Operations Center sa Antique bangod sa malaing nga tiyempo nga naeksperyensyahan sa lugar. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay PDRRMO Head Mr. Broderick Tain, may deployment na sila sa mga personnel ukon responder sa mga nagkalain-lain nga lugar sa probinsya, ano man ang mga assets sagud nga magresponde sa mga apektado nga pumuluyo bangod sang pag-ulan-ulan tugas ang bagyong Krising kag habagat. Ginkumpirma sang PDRRMO chief nga may mga pumuluyo nga gintang evacuate bangod sang pagsaka sang level sang tubig. Sa karon, sandig sa datos yara sa masobra 100 ka pamilya ang apektado sa malaing nga tiyempo sa Antique. Samtang ginpahayag ni Train nga possible o kon maagyan ang mga mayor nga dalanon sa probinsya lakip na ang mga dalan padulong sa Iloilo kag Aklan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sobra sa kalibo ka mga eskwelahan sa Western Visayas nagkansela sang klase bangod sang naging epekto sang habagat. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni Marian Grace Hernieta. Nagsuspende sa klase ang masobra 1,000 nga buluthuan sa Western Visayas ang Huwebes, Hulyo 17, bangod sa madamay nga pagulan dala sang Bagyo Krising. Sa datos ng Department of Education Western Visayas, naglabot sa 1,322 ka buluthuan na nang suspende sang in-person classes. Lakip diri ang 539 ka buluthuan gikan sa Schools Division Office of Antique, 531 sa SDO Iloilo, 141 sa SDO Capiz, 44 sa SDO Pasig City, kag 66 sa SDO Iloilo City. Bangod nga wala sa in-person classes, nag-shift sa alternative delivery mode o kung ADM ang mga buluthuan. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Hernieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsaka na sa 11 na patay bangod sa dengue sa probinsya sa Iloilo karon nga tuig ini matapos nga may nagduga nga isa ka napatay suno sa Iloilo Provincial Health Office. Ang duga nga napatay nagaedad sa 27 anyos nga babayi halin sa Banwa sang San Rafael Iloilo. Ginpahayag ni Dr. Maria Socorro Quinyon, Provincial Health Officer nga gindala sa isa ka balay bulungan sa syudad, ang napatay nga babae sa Hunyo 24 apang napatay man ini sa parehong nga adlaw. Magluwas sa San Rafael may ara pa ka duha ka mga na-record nga napatay sa Banwa sang Putotan kag Carles. Kag tag-isa naman sa Banwa sang Oton, Lambunaw, Sara, Tigbawan, Dueñas kag Balasan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Inappoint ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Regional Director sa National Commission of Senior Citizens for Western Visayas ang focal for senior citizens ang Iloilo Provincial Government nga si Ann Rapunzel Raraganzon. Ginanunsyo sang NCSC sa Facebook page ni nga isa si Ganzon sa mga regional directors ang ginappoint ni Presidente Marcos sa nanuhay-tuhay nga regional offices. Nagpabutyag naman sang ila panginbulahan ang Iloilo Provincial Government kay Ganzon sa bago niya nga katungdanan. Madumduman na giningadlan nga 2024 National Presidential Lingkod Bayan Awardee kag tagdaog sa 2025 Search for Outstanding Woman Community Leader in Iloilo o kon ang Ilongga Awards sang JCI Iloilo ilang-ilang sining karon lang si Ganzon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Department of Agrarian Reform nag-award sang Land Title Certificate of Condonation with release of mortgage kagiban pa sa masobra 30,000 ka agrarian reform beneficiary sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Nag-award sang Land Title Certificate of Condonation with release of mortgages sa kunkukrom kag ibang pang support services sa masobra 30,000 nga agrarian reform beneficiary sa Western Visayas ang Department of Agrarian Reform mukundar sa Huwebes, Hulyo 17 sa Pasig City. Ginpangunahan ng Undersecretaries Justry Palmares kag Joseph Angelo Martires, mga Assistant Secretary ang pagpanghatag sang Certificate of Land Ownership Award o KONCLOA, e-titles, kukrom kag ibang pang support services sa City of Pasig Arena. May kabugusan nga 275 ka KLOA nga may area nga masobra sa 283 nga hektarya ang ginhatag sa 183 ka ARB gikan sa Panagag Guimaras Island para sa new lands. Nag-turnover man ang DARS ng 621 ka electronic titles nga may area nga masobra sa 702 hektarya sa 361 ka ARB sa idalom sang support or parcelization of lands for individual titling o split project at 39,443 ka certificates of condonation with release of mortgages sa masobra 29,000 ka ARB nga makadula
sa ilang nga utang nga masobra sa 1.1 billion pesos. Samtang na-turnover mo ng DARS ang masobra sa 25 million pesos nga bili sa support services pinaagi sa Sustainable Resilient Agrarian Reform Communities o Consure Art Projects ang bangki sa East Kapili nga Agrarian Reform Beneficiary o kung ARB organization sa rehiyon. Lakip sa turnover ang farm machinery and equipment, harvesters, tractors, rice threshers, irrigation pumps, cultivators, hauling trucks, at organic fertilizer. Yara man sa kahiwanan sa Pasay City Mayor Stephen Palmares, Iloilo Vice Governor Lian Dibuque, DAR 6 Regional Director Leo Mendes Villarreal, at DAR 6 Assistant Regional Director Florentino Celadan. Para sa Bagong Pilipinas, Miriam Grace Eranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naku, ang pagpasalamat ni Jofer Govino Sr. sa Department of Agrarian Reform nga isa sa mga tagbaton sa farm machinery gikan sa ehensya sa giniwat nga distribusyon sang land title certification of condonation with release of mortgage. Kagiban pa nga support services sa Pasay City kung sa diin masobra 30,000 ka ARBs ang nakabenepisyo. Ginbato ni Govino, presidente sa Maabyan ARB Association Incorporated sa Cebu na Guimaras, ang farm machinery equipment kag organic fertilizer balor masobra 5.7 million pesos para sa ila ARB organization. Pahayag ni Govino nga nabatyagan nila ang bulig kag pagmalasakit sang gobyerno para sa ila nga mga mangunguma kag bisan ano pa kalayo ang ila lugar. Naglabot sa ila ang mga asistan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Police Regional Office 6 Chief General Ligan ginpangunahan ang kick-off kag 30th Police Community Relations Month celebration. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita, kadugan sa pagsaulog sa 30th Police Community Relations Month, ginpangunahan ni PRO 6 Chief Police Brigadier General Josepino Ligan ang pagkandak sa school symposium sa Cyber Awareness and Anti-Cyberbullying. Lakip sa mga nagtambong sa symposium ang mga estudyante kag manunudlo gikan sa Halandoni Memorial National High School nga mong host ng programa. Naghiwat man sang kick-off ceremony isang 9/11 5-minute response time program ang kapulisan. Sa din sila ang nagpanagtag sang informational materials, calling cards kag bookmarks. Ginpakita man ang live simulation sang Iloilo City Police Office sa ila pagresponde sa mga hitabo. Para sa Bagong Pilipinas, General Baklay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Apat ka truck ang naglapas ang quarry regulation sa probinsya sang Antique, gindakop. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Torchante. Dakop sa kula si Antique ang apat ka truck nga may karga sang balas kag bato bangod sang paglapas sa quarry regulations sang probinsya. Ginpahayag sang provincial government may ara sang misdeclaration sang volume sang karga sang truck, open dated transport receipt, wala sang cover kag wala sang transport documents ang ilang mga bayolasyon. Sunod sa provincial government, duha ka truck ang may karga nga tag 3 ka cubic nga fine sand, isa ang may karga sang 3 ka cubic nga bato, kag isa ka 10-wheeler truck ang may karga sang 20 cubic nga wash sand. Naglabot naman sa 30,000 pesos ang multa sa apat ka mga truck. Paandam sa Provincial Environment and Natural Resources Officer sa mga quarry operators, pananglit magdangat sa 5 ang ila bayolasyon, ang quarry permittee hindi na pagtugutan nga magpadayon sang quarry operation. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torchante, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Yin basura man sang konseho ang proposed ordinance ni City Councilor Shin Marie Mabilog nga nagadaso sang 80% reduction sa real property tax. Imbitado gyapon ni sa ikapatawag na committee hearing sa Committee on Ways and Means. Suno kay City Councilor kag Majority Floor Leader Rex Marcos Arabia, bukas para kay Councilor Shin Marie Mabilog ang pagpalabot sang iya proposal sa natalana nga hearing kung gusto sini magtambong. Ginpahayag man ni Sarabia nga chairman sang Committee on Appropriations sang Sangguniang Panglungsod nagapati siya nga may dako nga disbintaha ang proposal ni Mabilog bangod madamo sa serbisyo ang mahimo maapektuhan. Labi pa kag sa buwis nagasandig ang pagpondo sa madamo nga programa rason nga wala ini nagsuporta sa proposal. Ginpahayag naman ni Mabilog nga magatambong ini sa natalana nga hearing sang komitiba agud maplastar ang iyahinyo nga pagpanubo sa RPT. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dako gid na bulog sa 4K program sang DA o kon kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo agud masustener ang pangabuhian sa mga indigenous people sa Uyang, Libakaw, Aklan sa usapang agrikultura program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Ginpahayag ni Irene Villorente halin sa pagtanom kag pagharvest ng abaka silang ginasuportahan sang 4K program. Paagi sini matagan sang dugang nga palangitan-an na mga katutubo parehos niya.
Masulod na sa 7 ka tuig halin sa nagtukod ang ila asosasyon kag nagalaom sila nga mapasanyog pa ang ila palangabuhian. Handuman sang asosasyon nga matagan pagid sila sa mga makinarya agod mapataas ang ila produksyon bangod sang mataas nga demand sang abaka. Isa man sa pagpanghangkat nga ila ginaatubang amo ang transportasyon bangod halin pa sa bukid ang ila mga produkto kag ini ang ginatransport gamit ang habal-habal o kon motorsiklo. Radyo Pilipinas News. Bago ang DPWH6 Regional Director nagbisita kay Rojas City Mayor Dadivas. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita, nagbisita sa Rojas City Hall si Department of Public Works and Highways Region 6 Regional Director Joel Limpenco. Nag-courtesy visit ang Regional Director kay Mayor Ronnie Dadivas kag nahambalan ang pila ka mga proyekto. Suno sa Rojas City Government, nagpangayo sang bulig ang alkalde agad mapunduhan ang pila ka mga proyekto nga ipatuman sa syudad daki pagpapakayo sang river control sa Lapu-Lapu Street Rehabilitation sang Capiz Bridge, pagpatindog sang bypass road sa Barangay Tangke, Tubtob Arnaldo Boulevard, dredging operation sa Kulasi Port, walking bridge kag madamo pa. Nagpasalig naman si Director Limpenco nga magabulig ang DPWH6 para matuman ang mga ginaluso nga proyekto. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:21 sa aga. Radyo Pilipinas. Kagi niyo nabatihan ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Biyernes, July 18, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo, Radyo Pilipinas Community Group. Salamat gid sa aton sining mga FB Live viewers nga gaupod sa aton siniyang nga pagpangalagad. Ako lagi lamang ang inyo alagad ang inyo tagbalita Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.